Gang gang. Yo man, gang gang. Gang gang. Kailangan natin magganyan pre para matanggap tayo na rapper din tayo pre. Kailangan natin mag gang gang bro. Let's go man. Kailangan yan kasi baka hindi nila tayo tanggapin na nagra-rap tayo no. Alright, mga master. So today papanoorin natin ngayon itong channel ni Ato Pangit no sa YouTube. Yun yung name niya sa YouTube. So nakikita niyo sa screen ito no. Ang ganda ng meron siya bagong video, Ato Class S versus Kulto. Siguro yung Kulto na minimin niya dito is yung 18 I guess, pero eto ang angas nitong video na to, peace energy always starts in you. Palakpakan. Ikaw ang nagdulot ng rumble sa internet, tapos dapat ang peace ay manggaling sa iyo. The hypocrisy. Okay. Panoorin muna natin tong apology video and we're gonna rate it. Kung gaano siya kaangas mag-apologize doon sa sinabi niyang mga opinion tungkol kay Master Josh Callen na dapat geng-geng, dapat yung sasabi niya, Cebu Pacific na yung silat daw dapat yung sa kahit kay Haring Manggi ilang no. Okay. Yung title nito yung i-vlog niya to na magsasorry siya dito. Ito yung apology vid and we're gonna watch it. Forward na natin yan syempre. Ay gagi, huwag mo pakita. YouTube dun sa oras natin ngayon. Okay, so palitan natin ng 720p para makita natin yung mukha ni Pogi talaga. Ni Pangit. Pangit. Ato Pangit to. Siya nagpangalan sa sarili niya yan. So, maganda na self-aware siya. Okay. Okay. So, let's get ready. Ito yung siya, mag-apologize ata siya, no? Kasi, grabe yung backlash na nakamit niya sa internet, no? May mga balita din na down na daw yung Facebook niya. And that's unfortunate. Kasi nga yung, syempre, kabuhayan ng tao din yun. But, that's that, no? Nagkamali talaga siya dun. So, can do nothing about that shit. That's your doing and, yun yung yun yung balik ng sa'yo. So, pakinggan na natin. Alam niyo na yung statement niya, yung pag-ano niya kay Josh na gulat din daw siya. Okay. 7:30. Huwag yan. Mabalik tayo dun sa pinag-uusapan natin kaninang umaga. Alam niyo naman tayo dito sa YouTube dun sa nakasubaybay, actually pang 61 nating daily upload to. Sa mga nakasubaybay dito sa YouTube, alam niyo naman yung ginagawa natin araw-araw. Matapos nating ma-figure out yung error natin. So bali ang inaano niya to, yung natin nga na sinasabi, yung mga subscribers niya, no. Alam daw ng subscribers niya. Okay, sige. Sa mga nakasubaybay dito sa YouTube, alam niyo naman yung ginagawa natin araw-araw. Matapos nating ma-figure out yung error natin, naglalapag tayo sa mesa ng resolution. Diba yung mga hindi nating inaasahang nangyari kahapon, daw ang intention nga natin, kaya natin in-upload yung reels na yon, tsaka yung video na yon dito sa YouTube, is to gain engagement, syempre. Tsaka, damn. Just goddamn. Ngayon lang ako nakakita ng isang may ginawang issue or drama sa internet na napaka direct to the point, maghayag ng kanyang intentions, no. Wala nang pasikot-sikot, napaka honest. So sabi niya, gusto niya ng sabi niya doon? nangyari kahapon, daw ang intention nga natin, kaya natin in-upload yung reels na yon, tsaka yung video na yon dito sa YouTube, is to gain engagement, syempre. Di ka man na nagsinungaling tol na parang opinion ko yun. So, gano'n ba? Alam mo yung stand by your own feet. Alam mo yun?
sinabi niya talaga na siya na mismo nagsabi, si Ato Pangit na nagsabi na ganda ng pangalan, napaka-perfect mong pumili ng pangalan tol. Tawag nito. Siya na mismo nagsabi na yung goal ko lang doon is engagement, di ba? Tpe! May tinga pa akong excuse me. Ang tawag nito. Siya na mismo yung nag-admit na coming from the horse's mouth, no, na engagement nga talaga yung habol niya or yung pinaka-purpose niya doon, engagement. Wala talagang remorse ang putik na yan, okay. Tsaka parang heat check ba tawag doon? Parang proof of life. Kasi parang 2 buwan tayong Bale, laos na siya, ganun, no? Bale, parang di niya naramdam na am I still relevant sa ginagawa ko ngayon sa social media and shit, no? Kasi nga napapanood ko yun siya, medyo nag-trending yan siya ng mga last, tapos ngayon parang lay low na lang siya, parang wala na akong nakita. Yan, nasa scroll mo lang, wala naman akong pake kasi di ko naman din siya trip. Pero maraming nakaka-trip sa kanya, and I don't fucking care about that shit. Trip niya yan, pero kung nakikita ko siya, palaging lumalabas. Ngayon, di ko na siya nakikita. So, siya na nga nagsabi na yun yung habol niya, no, na engagement talaga. So, proof of life, chine-check niya lang ba? Parang outfit check ba? Kung may magre-react ba talaga, okay. So, yun na nga, napakaganda. 2 points na agad. Una, he wants engagement. Okay? Cebu Pacific? Okay. He wants engagement. Nakuha niya yun. Yun talaga yung pinaka-essence nitong ginawa niya na to. Pangalawa, gusto niyang maramdaman kung kung buhay pa ba siya o buhay pa ba yung channel niya, no? So, dun sa 2 points na yon, he doesn't really care about what he says or what's the effect of his statements to the people that he is saying that to. So parang wala siyang pake kung anong maging epekto nun sa taong sasabihan niya. Kung makakasira siya ng buhay, kung madedepress ka, or we can think about the worst case scenario, kung talagang dadamdamin mo at talagang that's the end of the world for the people that he's saying this to. Diba? Wala siyang pakialam doon sa lahat. Engagement. Let's go. That's basically what he's saying, di ba? Yun yung sinasabi niya na yun lang yung gusto ko. Hindi ko naman intention na makasakit. Pero wala akong pakialam kahit mamatay ka. Ganun mismo yun. Wala nang ibang doon. Di ba? Okay. Wala pa tayo sa exciting part. i-upload sa Facebook. Hindi natin intention maka-offend ng community or Hindi ko intention. Pero alam ko na magre-react sila. Okay. maka-offend ng ibang tao. Kaya nga, yung mga Yun, di ako naniniwala 100% doon. Kasi alam kong alam niyang may ma-offend. Imposibleng hindi niya alam yun. Okay. nagbigay ng opinion na content creator patungkol dun sa statement ko kahapon wala tayong re-rebatan doon. Wala tayong re-rebatan doon kasi nga, unang-unang, intention natin, engagement, hindi maka-offend ng community. Di ba? Mas lalo siyang masakit alam mo yun. Parang sinampal niya, ako si Josh. Parang sinampal mo, putang ina mo, masyado kang iyakin ka ngayon, engagement lang gusto ko sa'yo. Hindi ko naman talaga susirain pa. Engagement lang naman, pre. Ha? Dapat ako galit. Huwag ka magalit, Josh, ha? Engagement lang gusto ko sa'yo. Hindi ko intention na ma-offend ka. Huwag kang ma-offend, ha? Engagement lang, tol. Or hindi makahanap ng kaaway or kadebate. Ang magiging resolution natin, na-figure out natin ano yung naging error natin. Ako ang naging error ko, bukod kasi sa gusto ko ng engagement, ang nagtulak din sa akin, three things din talaga. Sila. Damn. Trip sa akin yun. Damn. Engagement, tas trip niya lang. Grabe, no? Parang, yan yung mga salitaan ng bully, no? Trip lang naman, pre. Umuwi masyado naman. Nadurog ko puso mo, okay lang yan, trip ko lang naman. Yan eh. Di ba? Napakadaling napakadaling magsabi ng ganyan. Di mo lang, basta wag ka lang mag-isip ng repercussions, wag mong isipin yung mararamdaman ng iba. Madaling maging kupal, madaling maging tarantado. Di ba?
Kupal ka ba, boss? Yung cup niya, binasa ko lang. Okay. Kung nakita ko na may mga hindi sumang-ayon dun sa result, tapos gagawin ko siyang video approach, lalabas ako doon. Bang! Parang ganun, trippings lang. So, naging Yun pala yun. So, bali, madaming nag-react doon sa ano, and he's the one that's gonna, oy putik, may magbaback up sa akin dito. Kasi, madami palang hindi sang-ayon. Sige, gawan ko ng content to. Ganun pala yung nagtulak sa kanya. Okay, so, nakita natin saan nanggagaling yung mindset niya, no? Nagigets ko naman yun, as a content creator, nagigets ko yun. Pero, having an opinion and being disrespectful is two different things. 'Di ba? Yung ano sinabi niya doon is disrespectful sa artist 'yon. Na na parang may ano pa siya doon, may parang comparison pa siya doon. 'Di ba? Na sinabi. Tapos aside from what he said, yung the way that he said it, yung parang pasarcastic or parang uy, kung nanalo yun, gogi, talo ko nga dapat, yung ano, hindi mo dapat i-disregard yun kasi yung tono, men, importante din yun. Parang, bulok naman kanta mo, parang ganun dating nun eh. So, hindi niya pwedeng sabihin na walang laman yun kasi talagang insulto yun, pre. Basic, kahit bata alam yun eh. Okay. insensitive. Yun. Naging insensitive ako. Hindi ko na inisip kung may Oh, di ba? Hindi niya din alam na napaka-honest nung ano niya. Hindi ko maintindihan kung bakit niya to sinasabi. Parang in a way, defensive siya pero lahat ng sinasabi niya totoo. Inaamin niya lahat eh. Putang ina, ilang replano ba dadaan pa rin? So sinasabi niya insensitive siya, which is true, no? For the sake of engagement, he's willing to sacrifice other people. saan ba ang community or may ma-offend ba akong partido, diba? Dun sa gagawin ko. Basta Medyo nasasaktan lang ako dito para kay Josh, no? Kasi syempre, the primary victim of this shit is Josh Cullen. Hindi naman yung isipin mo, man, itong mga taong ito, they are more worried sa mga paano kung walang 18? Paano kung wala yung mga tao na nagtatanggol kay Josh ngayon? Kunyari, bagong artist lang talaga siya, kawawa siya, ganun. Kasi wala ka naman pakialam kay Josh. Ang iniisip mo, natatakot ka dun sa malaking fandom sa likod ni Josh. So far, wala pa akong narinig na sorry para kay Josh. Hindi ko inisip na makaka-offend ako ng partido. Pero si Josh, hindi mo din inisip, no? insensitive. Yun. Naging insensitive ako. Kasi hindi relevant yung pakiramdam ni Josh. Okay lang yun, pre. Engagement lang kailangan ko sa'yo. Iyak ka naman agad. Gano'n. Hindi ko na inisip kung may masasagasaan ba ang community or may ma-offend ba akong partido, diba? Dun sa gagawin ko. Basta in-execute ko yung trip ko, which is mali. Sobrang mali. At doon, okay, eto okay siguro, din naman pala. Gagi, ang dami ko sinabi. Tapos, in-acknowledge na din pala yung wrongdoings niya. Sabi niya, which is mali. Okay? Okay, that's good. So far, it's good. ito yung magiging biggest lesson na maibibitaw ko dito sa YouTube. Sobrang bigat na bigat yung karamihan dito, pero ito yung isa sa mga pinakamahalagang sangkap din sa personal growth. Kapag nakakapagpasalamat ka, tsaka nakakahingi ka ng tawad. Sorry and thank you. Diba? So, sa na-offend ko na community ng supporters ng Bakit ulit-ulit ka sa community? Pwede mag-sorry ka muna sa tao, pre. At least be a decent human being. Na pag nakasakit ka ng tao, kung talagang sorry ka, mag-sorry ka dun mismo sa tao. Huwag yung community. Nagpapahalatang mas may paki ka dun sa mga nasaktan, hindi dun sa primary na talagang ininsulto mo siya. Sorry ka na, sorry sa amin. Wala ka namang kasalanan sa amin. Nagalit na kami sa'yo. SB19 or ni Josh Cullen in particular. Ano daw? Humingi thank you. Diba? So, sa na-offend ko na community ng supporters ng SB19 or ni Josh Cullen in particular, humingi ako ng tawad, syempre. Dun sa very insensitive trippings ko kahapon.
humingi ako ng tawad, tapos thank you sa makakaintindi. Sa hindi ako mapapatawad, maintindihan ko pa rin. Gawa ng trippings talagang ginawa ko eh. Insensitive, di na nag-isip. Diba? Diba? Kumbaga, passion nyo yan. Diba? Passion nyo yan. To support yung bias nyo. Diba? Ganyan yung tawag dyan, diba? Yeah. Again, humingi ako ng tawad, syempre, sa community. Sa community niya. Di ko alam. Pangatlong humihingi ng tawad niya na sa community, wala pa akong naririnig na sorry kay Josh. Ano yung tawag eh? Kay Josh Callen, syempre. Doon sa naging trippings ko, doon sa naging sorry na statement siya ko kay ako. Josh. Okay Sa pala. community. Sa community niya. Tama. Hindi ko alam yung tawag eh. Kay Josh Callen, syempre. Doon sa naging trippings ko, doon sa naging statement ko ako. Yeah, sorry. Sorry, tol. Sorry, par. Actually, Joshua rin ako. Tukayo pa tayo. Kaso ganun Anong talaga point? nagbabalanse yung mundo. May Joshua na guwapings na talented, tsaka may Joshua na ogag na class S. Joshua Well, hindi nakakatawa yung joke and I don't see the connection between your two names and I don't care. Labas na yan, mag-sorry ka na. Daming mo ebas, pre. rin ako. First name ko Joshua, di ko lang ginagamit kasi Yeah, oo. pang guwapings yun eh. Oh, ano, bilis. Yan, kay Josh Callen, yeah. Yan. Sorry tol, sorry. Sorry, pasensya na. Ngayon do sa community naman ng SB19 or Ang ni dami Josh puta. Callen, Kanina pa kung eh. hindi kayo komportable na nagsisirculate yung reels ko na yon, ayun na. Fuck million views, wala akong paki dyan. Comment down below, delete reel. Delete mo na lang, pre. Dahil utusan mo pa ako, ah. Kung talagang sorry ka, deleted na dapat na ngayon as you shoot this fucking video. Alam mo na, habang sinushoot mo to, deleted na dapat to kung talagang sorry ka. May ice cream pa nagbebenta sa labas, oh. Diba? Dapat bumili muna ako eh, kaso lang. Nawala na I-delete ko yung reel, wala akong paki sa million views. Fuck that engagement. the hypocrisy. Pag yung umasta siya, kala hindi niya planado lahat ito eh. Alam niya yan, men. Alam niya yan, yung parang gagawa ako ng video, magre-react yan. Pag nag-react yan, magsusorry ako. Tapos, syempre, yung iba dun, maaawa, makakalimot. Kasi Pinoy kasi madaling makalimot yan. Madadagdagan yung subscriber, yung engagement yung channel ko. Alam niya na yan lahat. It's all been planned all along, no? And gets ko na yan. Ang ayoko lang talaga, yung parang, parang ginagawa mo kaming stupid. Napaka-basic ng psychology ng, ng art of this, rage baiting ang tinatawag nito eh. Alam ko na yan kasi syempre walang galaw yung YouTube mo. Sa akin din naman, pero hindi naman ako etok si galawan kasi nila to eh, di ba? And all I'm saying here is my opinion also, di ba? Pero hindi yan mga fuck that million views. Siya na nga nagsabi for the engagement tapos fuck the million views. Di ba? Contradicting ang statements ni pare. At yeah. Tapos gusto pa rin mag-comment kami for the engagement ulit. Although yung intention natin is to gain engagement, syempre. Pero kung may matatapakan tayong community, may masasagasan tayong community, hindi na para pa. Fuck that million. Ayoko talaga na ayoko marinig talaga yung mga community. Ang mas gusto ko pang marinig yung nagsorry siya ng ilang beses kay Josh, hindi yung community. Hindi naman galit yung community sa'yo kung di dahil kay Josh. Si Josh lang talaga, men, yung nasaktan mo talaga ultimately. Kasi binastos mo yung pangalan niya, binastos mo yung shit that he tawag nito, putang inang English na yung passion niya, yung art niya na binuhos niya yung buhay niya doon. All his sacrifices nung simula nung yung pagkabata nila na they have a broken family. Alam mo ba yon? Hindi mo nga alam hindi nyo kasi alam yung mga struggles ng taong yan. Kung saan siya ngayon, deserve niya yan. Hindi nyo alam yun. Yung istorya. Diba? Kaya medyo masakit yun sa community. Kasi nga, alam namin lahat yun. Yung struggles niya, yung pinaglaban niya para lang maabot ang lahat ng naaabot niya ngayon. And to take that away from him, parang kinuha mo yung buhay niya. Ganun yung dating nun. Tapos, para sa trippings mo, di ba, napaka bastos, men. Parang dinuraan mo sa mukha yung, parang
fuck your talent, fuck your art, fuck your dreams. Parang ganun dating. Trip ko to, men. Tapos pag nag-sorry, oy, gagi, sorry pre. Ay, okay lang yan. Trippings ko lang naman, sorry na, gagi. Pa-comment naman, oh. That's the summary of this shit, man. Fuck that engagement. Diba? Sa mga nanonood ngayon dito na part ng community ng SB19 or ni Josh Cullen, comment, delete reel. Kung di kayo komportable na nagsisirculate yung reels na ginawa ko sa internet, di-delete ko yun right away. Right? Yes, mas bossing. Yes, bossing. Sorry ha. Mag-comment kami. Kasi utos mo boss ka Diba? Away as in. Pag nakita kong maraming nag-comment ng delete reel, di-delete ko yan. Oh, Ngayon sige. din, ngayong gabi. Sorry, boss. Fuck that million views. Diba? Ganyan tayo dito sa YouTube Diba? Dun sa nakasubaybay sa akin dito sa YouTube, alam niyo yan. Diba? Alam niyo yan na dito, we work things out. Diba? Hanapin natin yung Feeling ko ngayon, nakasubaybay sa kanya, alam din talaga na he planned this all along. Alam mo yung ganun. Alam mo nila na, kinupal mo lang talaga yon para ano. Tapos pag magsasorry. Ganyan yun sila, cycle repeat na sila They don't learn from their mistakes. They learn in a different way. Alam nila, sino kaya ang kukupalin ko next. Mag-sorry lang ako, tapos makikilala naman nila ako Familiarity ng pangalan ko kahit bad publicity man yan. At least, pag nag-sorry ako, makikita nila yung good side ko. Ganun yan, pre. And it's not good. Hindi yan maganda. I mean, hindi ko kiniklaim na perfecto kong tao, pero hindi ako nangungupal ng out of nowhere. Yung parang, hindi kasi siya constructive criticism yun Ang criticism lang siya. Pambabastos talaga gagi. error na nagagawa natin sa araw-araw, tapos lalapag natin sa mesa yung resolution, bang! Para mag-improve, syempre. Diba? Yun lang muna. Proceed na tayo sa next natin gagawin. Mahaba pa yung gabi ng ating daily. 7:18 pa lang. Damn, no? Biglang siningit niya lang talaga tong parang apology kuno niya na to. Tas, yan lang naman. Guys, proceed na ako sa buhay ko. Dito nga, parang ito yung hindi ko magets sa mga ganitong tao, man Parang kaya lang nilang they just continue with their lives, man. After ruining others. Diba? Hindi ko magets to, man How paano nila to nagagawa sa buhay nila na they ruin others' lives? I mean, hindi naman siya nasira, di ba? Pero alam mo yun, makaka-apekto ka negatively to someone and you just continue with your life. Parang, paano yun alam mo, gago din naman ako. Alam mo, di naman din ako perfecto, pero hindi ako ganyan kasama, pre. Dito na tayo sa huling part. Okay, meron pa ba? Yun na yun. Okay, wala na akong pakialam dyan. So that's it. And meron pang susunod. Parang meron pa siyang video about ano yan, yung kulto. Hindi ko alam ba't parang pinatulan niya pa yung mga 18 Natural, pre. Nag-react ka nga kay Josh na walang ginawang masama yung tao sa'yo. Natural mag-react din yung 18, may masama kang ginawa. Ikaw walang masamang ginawa. Yung tao sa'yo, nagre-react ka. Pero ngayon, nagre-react yung 18 sa'yo, out of anger, syempre. Tao lang din yan sila. Ako nga, nag-react ako sa'yo, tao lang din naman ako. I have to express my feelings. And this is all my opinion naman. Diba? I can see the lies. Ayoko lang kasi yung I don't like being alam mo yun, parang tanginang hirap pa siya mag-English. Ayokong parang pinagmumukha akong stupid, yung parang pinagmumukha akong tanga na parang as if hindi niya alam na mangyayari to, as if alam niya yan lahat. Yun lang naman yung conclusion ko dyan. And these actions should not be tolerated. Maybe it should be forgiven kung talagang nagsorry siya kasi nagpapatawad naman talaga dapat. Pero naglabas siya ng bagong video, di ba? Parang kontra kulto daw. So, what does that mean? Meaning hindi bukal sa loob niya yung niya na
this was a plan all along, di ba? Nang talaga yung plano. At yung ganitong mga tao hindi dapat tinotolerate. Naalala ko tuloy yung sabi ni Josh. He forgives but he never forgets. So ano ba yung man, but simula pa naman di naman kita trip, kaya alam mo mawawala sa akin. Pero sana we learn from this shit, man. Kasi hindi ko alam talaga paano nyo nagagawang manakit intentionally ng tao without reason, di ba? Tas you continue with your life. How do you do that, bro? So that's it. Baka bukas mag-live tayo or what not. Panoorin natin yung ibang shit na sasabihin niya. But this has been Curse Sweat Masters and you have been amazing. You.